Islam, lalo sa karamihan sa inyo na mabalik Islam. So nagpapalala sa akin ang isang amir ko, senior ko, na maging topic para sa gabing ito ay huwag kayong mawalan ng pag-asa, di ba? Dahil di ba katulad ng sabi ng Sheikh kanina, kami mga balik Islam, hindi pa nabot aming mga kaalaman ng ng mga sheikh or mga nag-aral sa Madina. Hindi yun basihan, never yun naging basihan, kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang kanyang kasamahan, lahat sila, halos lahat ay hindi man lahat, balik Islam sila lahat, di ba? Age of 40, age of 50, 30 plus, mga balik Islam sila lahat, di ba? Hindi naging basihan yung gaano karami yung nalaman mo tungkol sa Islam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih al-Bukhari, ya ayyuhan nas khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamal hatta tamallu wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sa malapit nitong kahulugan, o kayong mga tao, kunin nyo sa mga kabutihan o mabuting gawa yung mga kaya nyo. Ang Islam ay madali, alhamdulillah wa mashallah, dahil hindi tayo pilinit ng Allah na yung hindi natin kaya, hindi tayo, kumbaga hindi yun kukunin sa atin na bilang kasalanan o dahil tayo tao at nagkakamali lang tayo. At yung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matutikon, big sabihin ano yung kaya nyo. Fa inna Allah la yamal hatta tamal, mashallah. Katotohanan ng Allah ay hindi siya nagsasawa hanggang kayo ay nagsasawa. Diba? Kung isipin mo yung kasabihan na to, marami kang mapupulot dito. Kasama nyo dito ang dua, sabi ng Sheikh Adam kanina. Ang dua open kahit anong time. Walang mawawala sa'yo kung magdua ka. Diba? Hindi magsasawa ang Allah. Ang Allah gusto niyang makikinig siya. Mas gusto niya yung tao nag-istighfar, naghihingi sa kanya, kaysa yung tao, okay na, sala, okay na. 5 times daily prayer, tapos na ako. Diba? Kaysa yung tao nagsasala, tapos nagdodua, dinadagdagan pa niya. Kumbaga, isang malapit mong kaibigan, hindi lang kaibigan, kumbaga Diyos mo, humihingi ka diretso sa kanya. O Allah, patawarin mo kung nagkasala ako sa mga araw. O Allah, ayusin mo ang aking buhay. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama in qalla. Sa madaling salita, yung pinakamagandang mga gawain ay yung tuloy-tuloy, kahit maliit o konti, kaysa yung marami tapos wala na. Sa madaling salita, kunwari, sala, sunnah every after prayer, di ba? Yung yung kabaliktaran dito, for example, yung pupunta lang doon every Friday, or pupunta lang doon kapag Ramadan na. So hindi, kahit yung konti lang, 5 times daily prayer, dua, kahit konti yan, pero kay Allah subhanahu wa ta'ala, malaking bagay yan. At siyempre, sabayin mo natin yung ikhlas, yung mutaba'a, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Marami na yung mga nag-aaral ng ilm, mga estudyante sa hindi rin yan. Kumbaga, iba yung sitwasyon, iba yung sitwasyon namin. Diba? Hindi rin basta may hadith din na inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa inna Allah yanzuru ila ma fi kumakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qulubikum, sa puso natin. Kumbaga, ano yung nabutan ng makakaya natin, yung takwa natin, yung wala. Dagdag ako sinabi yun, no? Don't bank on yourself, balik Islam ako. Lahat ganun. Your children will be a second generation Muslim, yung anak ninyo. Hindi na balik Islam yun. Yung mga iba taga Mindanaoan, tawag namin mga tayo Muslim, hindi naman lahat sila maalam din eh. Marami rin mga mangmang, mga jahil. Kaya bakit balik Islam ka lang? May mga nagsabi lang, di ba sa Facebook ganun? Kasi mga mangmang, di mga iba, hindi mo alam. Kayo dito, nag-aaral sa center, tapos pupunta pa sa Saudi, Heart of Islam. Eh kami doon, wala kami. Kayo dito, nag-aaral kayo ha? Bigyan ng leaflet, nagtuturo, pwede magtanong, pagkain libre sa loob ng aircon. Kaya wala kami noon dati. What I learned in 20 years, you can learn in 2 years. Kasi systematic sa center, sundo pa. Maraming rice, hindi pa makamemorize. Kami wala kami ganun. That's one. Pangalawa yung nabanggit yung ad-du'a huwal ibada. Ang panalangin ay worship. Lahat ng area pwede ang alam tanggapin yung panalangin. Pero may special area na magdua ka.
Why we encourage dua and dhikr? Very easy to do. Gusto ko mag-ibada, gusto ko mag-umrah. Pupunta ka pa doon, mamasahe ka pa, mag-schedule ka pa. Gusto ko mag-Thursday fasting. Sabi, tamad ka pa o ano ka pa. Gusto ko pero yung dua, sincere ka lang, consistent palagi, madaling dikir yung kadir, madali mo gawin. Kung punta ka ng masjid ng maaga, wala kang pasok o may pang pasok, hindi ka magmadali palabas, magdua ka muna. Yung tapusin mo yung adkar ba'da sala. Sabi ng isang mga patwa, kung mamadali ka halimbawa, salamat sa malay, kung malabas ka, i-continue pa rin yung adkar kaya naglalakad ka. Madali itong gawin. Yung mga dua madaling gawin Pero hindi tayo magduangan sa totoo lang. Tapos salamat, takbo ka sa labas, babang siredusan lang pinto na makalabas ng masjid. Do your traffic. Magdua kasi madaling gawin ang dua. Allah loves to hear your voice. Baskus ng Allah, makulit ka. Persistent ko niya, bigyan mo ako, patawarin mo ako, nagkasala ako. Kaysa yung tao, okay naman kayo, bakit pa ako mag-ano? Allah loves, He is independent, you are dependent. He is the provider, you are the receiver. Gusto niya yung marinig sa'yo. That He is as-samad, absolute. Ikaw ay relative, imperfect. Siya perfect, siya magkaloob tayo, tagatanggap. Pero ang tao hindi ganun Kaya pag alam mo yung masipat niya, you will ask, as-samad, bigyan mo ng ganito. Ar-Rahman, kawaan mo ako. Ar-Razak, pagkalooban mo ko ng mga halal na income. Pwede kang mag-ganon. Hindi puro basketball. Ano ko lang yun, punchline ko lang yun. Basketball is one way, sa mga Pilipino, effective yung basketball sa da'wa. Ginagamit natin. Da'wa to sport. Da'wa to sports, ganyan. Kaya mga Pilipino, kasi mga sports enthusiasts So, at least kayo nasa center tayo, nag-aral tayo, yung mga iba hindi. Kaya pag tingnan mo, saan yung iba? Alam po, busy tayo, lahat tayo busy. At yung busy, kasi dito, bakit we have to understand kasi worker kayo dito, OFW kayo, may iba, night duty pa, 12 hours duty, dating ng center, kayo prepare yung mga pagkain. Kami dati, ngayon kaya may Facebook, yan ba, sa gadget nyo, pwede rin kayo mag-search dyan para mabilis, ano bang babasahin ng sala, paano ba magbigkas? Lalo mga bagong Muslim, hindi ka marunong mag-Arabic, kaya magbasa ng Arabic na letra. Kaya kadalasan, transliteration, pagbabaybay. Pero kaya advice ko sa mga bagong Muslim, magagamit ng pagbabaybay, siya magtuturo, yung pagbabaybay na Bismillah, B-I-S-M-L-A-H, Bismillah, gabay mo lang yun, pero sundan mo kanyang pronunciation, gayahin mo siya. At ang Pilipino is well known na bilang manggagaya. Dito mo gamitin, hindi sa social media. Hindi sa showbiz. Maraming salita natin nga galing sa mga showbiz. Sana all. Dapat din siya, hindi sana all. Sira ulo ka. Sana all. Hindi dapat, sinsya Allah. Hindi sana all. Marami talaga nandiyan, Hindi maganon ba? Maganon. Kasi media is a very powerful tool para baguhin tayo. Halimbawa, yung mga sign. Sign ng shaitan yan. Iba, ganito, Korean. Muslim ba yung mga Korean? Okay, yung ganon, yes. Iba na lahat, puro ganyan Yung iba dati ganyan. Additional pogi points. Iba, ganyan twist We are copy. Kasi nasa hadith yan Ano ba yung, if you copy, then you are one of them. Ano ba yung hadith na yun? Mga ganon. So, pag maalam ka sa Islam, yung personality mo, maging confident ka sa personality mo. Confident ka. Paano? By the way, anong pagkaiba ng confident and confidential? Spelling, siyempre. Ganito yon. Sabi niya, Dad, what is the difference between confident and confidential? Sabi niya, anak, you are my son, confident ako sa'yo. Yung klase ko sa school, anak ko rin, yun ay confidential. Pwede, ganda ng sample Malina po. Okay na, sige na naman na kasi. Iigdag ko lang yung dialog. So yun na, unang-una, naman kami. Alhamdulillah, dapat Palungkotin mo kami. Payakin mo nga. Alhamdulillah, una-una, pasalamat tayo parati. Alhamdulillah. No? Okay na parang alhamdulillah. At hingin natin kay Allah na dagdagin pa tayo sa mga kabutihan, sa
kaalaman, tanggapin ang ating mga mabubuting gawa. Yung nga sabi ng Sheikh kanina, ya musabit qulubana ala dinik wa ya musarrif qulubana ala dinik. Kaya Pati yung dua na Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Balwaman mutakabbalan. Tapos maraming dua inshallah. Hanggang doon na lang, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, ang oras po natin, Jazakallah khair, ito po yung anak mashallah. Sino mas gwapo? Siyempre yung bunso. Weather lang yan. Panahon nila sila. So, alhamdulillah po. Mga kapatid, meron pa tayong natitirang 20 minutes. Before mag-closing remarks ang ating host talaga natin na si Bro Walid ay baka may katanungan tayo kay Sheikh Adam, kay Ustad Sheikh Abdurrahman at saka kay Ustad Alzendri. Ang hirap kasi sa pangalan sa Alzendri. May kwento doon. Mashallah, may kwento na naman yon. Kumbaga, ano natin, kumbaga, ang mapagtatanungan natin, kumbaga, base talaga sa mga pag-aralan po nila. So, Sheikh, Tafadhal Sheikh, may mga katanungan po ang ating mga kapatid. Estudyante po ng Sinyo taal-talhin na. Senior pala pa. Pasensya na po. Ako senior citizen ako malapit na kayo. Junior citizen pala kayo. Ako citizen kayo, Seiko. So, hindi nangangahulugan na kami sa harap nyo, kami na yung pinakamagaling ha. Kami yung pinakamain. Pantay-pantay tayo. Lahat tayo mababa. Si Satanas nagmataas sa napunta. Lahat tayo mababa lang. Inshallah, wala naman yata ang tanong. Una katanungan bro, huwag kayong mahiya bro. Tanungan para talagang ma-exercise natin yung pananampalataya pagkalala po na uwi sa Pilipinas kasi yan ang project natin, no? Hindi tayo kasi permanente dito sa Saudi Arabia. So may pagbalik tayo sa Pilipinas. So marami dapat umiral na tanong dito. Sa pamilya, so kailangan maging social tayo sa pamilya natin para natin sila encourage. Ustad, sige po. Kailangan magpatuloy sa pag-aaral. Narinig ng lahat? Okay po yung katanungan. Narinig ka dyan? Anong tanong? Dato. Ayun o. Lapit kayo dito. Lapit kayo, lapit. Sarili kayo kasi kayo eh. Ulitin ni Sheikh Adam yung tanong. Okay. Sabi ng kapatid natin, bakit kailangan natin magpatuloy sa pag-aaral? Una sa lahat, ang ilm, fard. Di ba? Sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, ito ay obligado. Kasi napakasarap lang kapatid, napakasarap lang nasambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na meron kang kaalaman. Fadlul alimi ala al-abid, kafadlul qamar ala sa'ir al-kawakib. Ang advantage ng isang taong maalam sa taong palasamba, ngunit walang kaalaman, napakalayo po. Napakalayo. Kasi ang isang taong nagsasaliksik ng kaalaman, nagpapatuloy sa pag-aaral, alam niya kung paano, kagaya ng sinabi kanina ni Abdurrahman, meron siyang binanggit doon yung ikhlas at mutaba'ah. Kasi dalawang kondisyon para tanggapin ang iyong gawain, lahat ng iyong gawain, para tanggapin ni Allah, mayroon dalawang kondisyon. Kailangan ito ay taus-pusong sa Kanya at kailangan ito ay may manual. Ito yung mutaba'ah, pagsunod mo kay Propeta Muhammad SAW. Kapag ito ay walang pagsunod kay Propeta Muhammad, taliwas sa kanyang kautusan, taliwas sa kanyang katuruan, kagaya ng mga iilang mga sekta na nagbabangayan sa Facebook, bago lang regarding sa Maulid an-Nabawi, yung pagsi-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad SAW, may mga tumatahol na mga kamusliman, na mga iilang mga ligaw na sekta na ito ay kautusan. Sabi nila kahit walang hadith, ang hadith natin ang ating puso. Tingnan mo ang mga tao. Dahil sa jahal, dahil sa kamangmangan. Dahil sa kamangmangan, binalot sila ng kanilang mga emosyon. Si Jesus nga
siniselebrate ng mga Nasara ang kanyang kaarawan, tayo pa kaya na mahal natin ang kahuli-huli sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mo saan ang jihad. Ang dalil natin, ang ating puso, ang pagmamahal. Tingnan mo ha, na walang sarih, na walang talagang direct na hadith mula sa Quran, mula sa Sunnah, at mula sa mga salaf, mula sa mga sahabat, tabi'in, at sa mga kibarul ulama natin ngayon, sa mga matataas na mga pantas, na lahat ay nagkaisa na ito ay bid'a at ito ay pagkaligaw. Ito ay makabagong katuruan at ito ay pagkaligaw. Ang isang taong maalam at nagpapatuloy sa pag-aaral, maliwanag sa kanya yun. Kaya al-ilmu nur. Ang kaalaman ay liwanag. Bakit kailangan natin magpatuloy sa kaalaman? Dahilan rin to upang tayo ay maging matatag. Kuha nyo? Mahaba eh. Mahaba yun, inshallah. Pero malalim na ang gabi talaga. Yung iba sa atin may pasok pa bukas. Yung iba sa atin pagod na kanina pa. Di ba? Alhamdulillah. Gusto pa natin pakabain sana. Pero Nakaupo naman kami. 20 minutes pa naman ang starts. ayun, isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy sa pag-aaral. Napakasarap lang. Napakasarap. Kapag alam mo, la ilaha illallah, ang pangalan na ito, mula sa Iraq to mula sa Iraq. Abdul Qadir al-Jilani. Si Abdul Qadir al-Jilani, ang mga Sufi, isa sa mga sektang ligaw sa Islam, Sufi, ay nagmalabis sa taong ito. Pero si Abdul Qadir al-Jilani, Salafi. Ang ginawa nila sa taong ito ay pumupunta sila sa kubur, sa libingan ng taong ito. Tapos humihiling sila doon. Si Abdul Qadir al-Jilani, ayon sa mga salaysay, ang isang kwento ni Abdul Qadir al-Jilani, dumating sa kanya ang pagsubok dahil sa kanyang kaalaman. Nangyari isang araw sa kanyang paglalakbay sa disyerto. Niligtas siya ng kaalaman niya. Naglalakbay siya sa disyerto. At mayroong direct na parang kumausap sa kanya na lahat ng iyong natatanaw, lahat ng mga haram ay ginawa ng halal ng Panginoon mo sa iyo. Ito ay riwaya, ito ay salaysay mula sa tao na si Abdul Qadir al-Jilani mula sa tribu ng Iraq. Hanggang sa kumuha siya ng turab at hinagis niya ng ganon at siya ay nag-isti'ada, nagpakupkup siya kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa sinumpang Satanas. Siya ay nagsabi ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Siya ay nagpakupkup dito. Pagkatapos, nagpakita sa kanya si Satanas. Sabi niya, lahat, 70 aliman ang aking naligaw. Sabi niya, mayroong 70 na mga maaalam na aking naligaw. Maaalam ha? Na aking naligaw. Maliban sa'yo. Ang isang ilm, ang isang taong maalam ay hindi basta-basta nagpapatinag sa kahit na anong pagsubok, sa kahit na anong mga problema na kanyang kinahaharap sa kanyang buhay, sa kanyang mundo, sa lahat pa yan. Kaya isa sa mga dahilan rin na upang ikaw ay maging matatag ay ang pagpapatuloy mo ng kaalaman, pagsasaliksik mo ng kaalaman, pakikihalubilo mo sa mga ganitong pagtitipon. Ito ay makakatulong sa iyo, kapatid, upang ikaw ay maging matatag. At yung pagpapatuloy ng kaalaman, tandaan mo, hindi para sa kapatid mo, kundi kailangan mo ito para sa sarili. Kasi hindi araw-araw magkakasama tayo. Darating yung time, uuwi tayo sa Pilipinas. Kaya ba natin tumindig sa ating mga paa? Kaya maraming mga brother na nagbalik Islam dito, nagbalik sa kanilang mga gawain. Kasi bakit? Hindi sila aktibo dito eh. Di ba? Hindi sila aktibo sa mga ganitong pagsasama, nagsyahada sila sa ganyan. Pagkatapos, iniwan na rin sila. Yung mga kulang rin, ang ibang mga duat. Hindi ko sinasabi lahat ng mga duat talagang mga perfect. May mga ibang duat rin, kulang sila sa parte ng follow-up. Yung pa-follow up sila sa mga Muslim, nakakayaan nila. Kaya sa atin, yung mga kakilala natin na mga bagong yakap, akayin natin sila. Pero may pag-aaral. Pero kailangan natin mag-aaral. Al-ilmu la tu'khad birraha wa innama bid-da'a. Kaalaman kailanman hindi natin makukuha sa relax yan. Pinagpapaguran yan. Etong mga to galing pa ng Madina.
Pabiyahe yan sila mamaya gabi. Kasi may klase na sila sa linggo. Mag-e-exam pa sila. Magsusunog kilay pa yung mga yan. Kaya ang kaalaman, hindi yan siya makukuha sa ganun. Eto, gaya ng ganito, pinagpupuyatan. Diba? Yung iba sa atin, malalayo pa yung lugar. Diba? Ngayon, ang kaalaman ngayon, alhamdulillah, napakadali na lang. May mga apps na, may mga ano. Ang problema talaga sa tao lang, wala yung pagpupursige nila. Diba? Bakit kailangan natin magpatuloy ng pagsasaliksik ng kaalaman upang maging matatag tayo? Kailangan natin ito, mga kapatid. Kaya gaya ng sinabi natin kanina, napakasarap sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na naiintindihan mo ang Quran, nauunawaan mo ang Surat al-Fatiha. Mayroon dito, ilang taon na, dekada na sa Islam, pero ang Surat al-Fatiha, kaluoy. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hindi basmala, hindi niya. Nakakalungkot. Diba? Kaya kapatid, kapag ikaw nakikita mo ang sarili mo sa ganitong bagay, mag-aral ka. Mag-aral ka. Kaya huwag kayong magtataka bakit ang mga kamusliman patuloy na nagsasala sila na nagsasala. Ngunit naliligaw pa rin sila. Kasi mismo ang ihdinas siratal mustaqim, hindi nila alam kahulugan. Ihdinas siratal mustaqim. Dato, anong ibig sabihin ng ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami sa tuwid na landas. O ngayon, paano mo ito sinasabi ng araw-araw? Umaga hanggang gabi, nagdarasal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang kataga, kahit sa lingwahe mo, sa Maguindanao, sa Tausug, sa Yakan, o sa Maranao, mahalaga alam mo yung kahulugan ng sinasabi mo, na dinadasal mo. Tanungin natin ng sarili natin, ilan taon na tayo sa Islam, di ba? Bakit ang sahaba na si Sa'ad, alladhi ihtazza 'arshur rahman 'inda wafatihi, 6 years lang sa Islam, bakit nayanig ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yumanig ang trono, 6 years lang sa Islam, imagine that. Bakit yumanig? Bakit 70 ang mga malaika na umatin sa kanyang pagkamatay? Hindi natin natatanong. Tayo 10 years, 20 years, 15 years. Anong naiambag natin sa Islam? Kaya sabi ni brother, bakit kailangan natin magpatuloy ng kaalaman? Una sa lahat, ito ay obligado. Pangalawa, kailangan natin ito. Kailangan natin ito. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ganito ka matatag ka. Kasi kasama mo sila. Paano darating yung time na uuwi ka na sa Pilipinas, hawak kamay mo yung asawa mo, yung anak mo na maliit, titira kayo sa mga non-Muslim community, paano mo itatayo ang pagdarasal? Paano? Dapat meron kang kaalaman. Dapat nagpapatuloy ka sa kaalaman. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang datnan ka ng kamatayan. At kabilang sa ibada, kabilang sa malaking ibada, kabilang sa malaking pagsamba, ay ang pagsasaliksik ng kaalaman. Abdurrahman, ikaw, ikatanungan ka? Tapos yung pag-aaral dito ngayon, double reward. Friday pa, the best day of the week. Diba? Tapos kaalaman pa. Tapos may brotherhood pa. May pagkain pa. Hindi na basa. Wala ka nang hanapin. Bro, pagkakataon talaga bro, huwag kayo mahiya bro. Magkakapatid tayo. Ustad, yung pang kulang yung... Brother lang po, brother. brother. Dito brother, okay na Yung brother. hukom ng kwan, yung sabi ni Ustad kanina na halimbawa makabili ako ng cellphone, tapos pinicturean ko yun, in-upload ko. Anong hukom ng Islam yun? Ano po? Ano ang hukom ng pag-upload sa bagong nabili ng mga cellphone? Yung uso na ngayon Ustad, tapos na-upload. Nagsabi na alhamdulillah, nabili ko na ito. Yung bagong cellphone, bumili daw siya, Kung pinicturean halimbawa niya, po mayroon upload. daw siyang bagong cellphone. Binili. Tapos ngayon, latest, tapos pinicturean niya para ito-post. Para bang... Anong purpose? Sabi niya, alhamdulillah, may bagong Alhamdulillah, cellphone. nakabili ako ng cellphone. May ganun yan. Anong hukom yan Ustad? For example, ako bumili ako ng, lagyan natin iPhone. Ganun. Yung mga Bumili ako latest ng Ustad. iPhone, tapos pinicturean ko, tapos pinost ko, in-upload ko. Yan. Anong hukom yan? Anong hukom niya?
Oh. ng pag-upload ko? O Hindi, anong hukom ba yan? Ipinagbabawal ba or or Nakatawaan. Kasi hukom eh. Mahirap magtahatol-hatol ba? Ayun, anong hatol niya? Siyempre, kung bawal, hindi namin gagawin yun na kon. Siyempre, wala kaming alam sa... Sabihin mo na lang kung ano yung intention mo kasi Kaya na pinos kasi sabihan gusto mo yung bibili na kasi anong middleman ka magbenta ka. Paano? Pwede rin mo. Hindi nagbebenta. Sarili niya, Parang sarili niya. pinapakon lang na nakabili ako ng Pinapaingit cellphone. ba? Sabihin hindi nila alam kasi ikaw nakakaalam kung anong intention mo. Depende ka lang sa instance. Masaya ka lang, masaya ka lang. Masaya ka lang. Katuwaan. Ayun, parang Masaya ganun ka lang. lang. Hindi naman sa pagmamalaki. Hindi, ang gusto ko lang i-ponto stats. Mahirap kasi bro kung sasabihin natin hukom eh. Hatol, Dapat pangalim doon pag na tayo nila yun. bibigyan lang tayo ng Ginadyan advice. sang ka na no? Siyempre, sabihin na, bawal yan sa kwan. Bawal yun. Sabi ng kapatid natin, alayin yung tawag dito. Bali mausugan ka, mausugan. Alam mo yung usog? Yung usog. Karma. Yung usog. Ay, Pera hindi, usog, pera usog. Bisa Tagalog. Usog. Parang usog. Anong mo ba bro? Saya ka ba? Bisaya ka? Hindi, Maguindanao. Maguindanao. Ano yung usog sa Maguindanao? Usog. Hindi, ano yung usog sa Maraming Maguindanao? Yung tinamaan ng ayin ba? Ayin. Mabati. Ibilay. Imilay. Asad, ganyan. Hindi, ayun, sa totoo lang bro, wala naman pinagkaiba. Halimbawa kapag picture ka ng mga pagkain, for example. Nabuyag sa Bisaya. Nabuyag sa Bisaya. Ganun. Pero bro, kung magiging huwaran natin ang mga ulama, kung magiging huwaran natin, kasi ang mga ulama, ang huwaran nila, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warratul ilm. Nagmana sila ng kaalaman. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagpamana ng carpet, ng bahay, ng sasakyan, ng pera. Ang pinamana niya ay kaalaman. At ito ay nakuha ng mga scholar. So far, sa lahat ng mga scholar na nakita ko, hindi sila nagpo-post ng kanilang asawa, ng kanilang sasakyan, ng kanilang bahay, maging ng cellphone. So kagaya na sinabi rin ng isang kapatid natin, ingat tayo sa mata ng tao. Di ba lagi tayo nagpapakuktog kay Allah subhanahu wa ta'ala laban dyan sa inggit? Kasi laulal qadar, lasabakatil ain. Kung hindi lamang nilikhaan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang qadar, ang destiny o ang tadhana ng isang tao at nakalista na sa iyo, nauna na to ng usog. Ang usog na una na. Yung usog para madali mo maintindihan, paano ba natin sasabihin? Sabi ko, Nabales? ang cute ng bata, nilagdat yung bata. Isa yun sa mga ano. Kasi sa Tagalog, ako dati kasi, lalo ako sa Manila ako eh. Madalas na ko-compliment tayo ng bata tayo kasi mataba po ako eh. Cute. Nilalawayan po ako ng mga ano ko niyan, tiyahin ko, mga kapitbahay namin sa tabi niya, pero naglalaway pa po yan. O, taas mo yung tiyan mo, ay taas mo yung damit mo. Di ba? Alam niyo po yan. Sa mga Tagalog dito, sa mga alam nila yan. Ganun po yung ginagawa nila. Kumbaga, pamahiin sa atin para tinataboy nila yung Bad spirit. bad spirit, yung masamang ano. Nakuha mo dato. Tayo na mag-usap mamaya ha. Sige, mamaya papaliwanagan ka pa pro, inshallah. Pero kung ikaw isang businessman, gusto mo i-post dahil Bibenta. mabibenta. Okay, yun kasi yun ang way ngayon ng mga advertisement. Sihir yata. Seher, ano ba yun? Magic yun. Kulang yung seher. Di ba papasok sa sihir yun? Tatanong lang mo. Unboxing. Kulang ang seher. In-unbox niya yung kanyang iPhone. Inang box ba? Kasi ingat ka lang bro. Ayun nga yung sinasabi ng kapatid natin kanina. Ayun nga yung sabi niya alayin ha. Kasi minsan ang tao sa social media iba-iba sila sa pagtingin. For example, nag-post ka ng burger fuel o something, alam mong mamahali na burger ganito. Tapos sa mga friendlies mo doon, iba-iba ng reaction. Yung iba na inggit, yung iba na guto. Bukas makalawa, hindi mo alam na para na food poison ka. Yun yung gusto niyang iparating na dapat ingatan ng bawat isa sa atin. Alayin ng kamay. Totoo, kumbaga totoo na mayroon itong Yan kapatakan na kay kabaga puro may ko kana mong darura. Naririnig sa company. Sa amin, kasagan. Tagalog. Ito hindi ko alam ang punto. Nakatira ko sa kwarto. Kasi sa parte ng flat.
Nagulat na lang ako na may sinabit na bawang sa pintuan. Anong ibig nito? Napagkamalak ang Aswang, Ustad. Ustad, napagkamalak ang aswang. Lamok yun. Mga pamahiin. Pamahiin yan. Sa Ilocos kasi Pamahiin. sa amin ganyan po. Sa Ilocos. Kasi nga Ilocano kami, di ba? Sa Ilocos ganyan. Sa Bisaya, mga chewing ko, mga tiyahing ko. Ganyan sila. Ilocano ka rin ba? Di ba nga? Hindi, sinabit nagulat ako bakit anong purpose. May ganyan mo, panggisa mo. Isa mo, baka nabuso ka ng bawang. Ang etikad nila. Alam mo, kapitbahay mo, wala kang bawang, Ustad. Mga maranaw Ayun. Ngayon gamit ang bawang yung sa bote. Yung bawang lagay sa bote, may tubig, pangkuan ng lamok. Di ba sa Facebook din yan? Yung ano naman yung sibuyas. Gawin mong salad. Dahil pag nilalaglat yung bata, mas ilagay daw sa may bintana daw. Ayun, kumain yun. Kasi sarap siya. So may pamanhin. Dapat pag may ilahilan na kayo, wala na kayo. Pag may ilahilan na kayo. Tinataboy niyo na yun. Bakit ba yung mga ganon, maglagay ng ganon? Isa rin pamahiin na shield, major unforgettable Part lang sin. ako sa isang Ustad, minsan napasok ako sa isang kapatid na balik Islam. Hindi ko na papangalanan. Apo, pumasok ako sa bahay. Panghalit ng gamitin mo. Pumasok ako sa bahay niya. May mga coins doon sa ano. May mga coins kada hakbangan mo may coins sa hagdan, sa pinto. Pilit yan. Pulutin ko na pang telepon ng Manyaman niya. Sabi ko, ano to Pamahiin ba yun? Pamahiin yan. No? pamahiin Ustad. Pero bahala sila. Pera, papasok ang pera kung ano mga ganyan. Pamahiin yun eh. Para daw ang Para bang yung mga lagi daw. magkikrismas, ano ba yung New Year, magluwa, mga polka dots, mga ganyan. Tumatipog at Kaya nagulat ako, subhanallah, sabi ko dati kasama ko to nag-aaral, ngayon meron ng ganyan. Tapos, wag ka na magulat ngayon. Dapat alam mo na. Walang pinag-iba yun sa, ano, Sad, walang pinag-iba yun sa nagpapagawa ka ng bahay. Ilalagyan ng pera yung Oo, yung mga pundasyon. ganun. Sa artistic. Papamahiin. Paano Papatuguan ng ano. Ilahilan na kayo. Wala na yun. Wala na yun. Just like yung mga feng shui, yung geomancy. Sabi ganito, dapat ang bahay mo mali, dapat 50 degrees ganito. Sabi Dr. Bilal Pires, dapat ganito kasi papasok lang ano. Oo, dapat yung Sa something interview daw yung hagdan, Apollo wala. 13, yung noon pa. Eh ang ano ang astronaut, pag astronaut ka dapat astrophysicist ka, doctorate ka ng physics, chemistry, magaling ka sa ganyan. So it was the Friday the 13th. 1300 hours, 1 o'clock. So in-interview sa ganyan, sabi niya, what can you say? Sabi niya, kamangha-mangha. It happened to be that Friday. Sabi niya, I should have been away. Sabi niya, it was Friday the 13th. Scholar na sa mathematics, physics, sa science, pero mapamahiin pa rin sila. Kaya sa Amerika daw, sabi nila, yung first, second, third, fourth, 12 floor, 12 and a half, walang 13. Sa kanila, gano'n ang sa kanila. This is all pamahiin. Mashallah mga kapatid, jazakallah Wala khair Ustad. tayo. Alhamdulillah, alam ko marami pong mga katanungan at alam natin kapatid, hindi naman natatapos yung araw. No? Inshallah, may mga pagkakataon pa tayo at inshallah ay muli maging guest ulit natin si Sheikh Adam kung siya naririto pa. At syempre, hindi naman ito nawawala kahit sa hugot-hugot Magwawala ako talaga. ay laging free and susunod sa atin para magbahagi ng kaalaman niya. Inshallah ay mag-post ulit ang ating kapatid na si Walid sa mga susunod na programa natin. At inshallah po, yung mga katanungan nyo, pwede nyo lang po i-chat. May page po siya, si Sheikh Adam. Pwede natin itanong sa kanya. At ating mga nag-aaral dyan, mga anak ni Ustad. At mayroon pala tayong pangalan po pala. Abdullah, mashallah. Nag-aaral din. Tapos na po nag-aaral pa. Nagamit ito, wala. May katrabaho na, mashallah. Nagamit ito, So, wala. yun po. Para sa conclusion ay Conclusion po natin, so ng nakita natin to about topic na nabuksan, climate change. So nakita natin dito talagang malapit na andito yung mga senyales bro. No? So baka end of the world is very near. Yun ang conclusion dito eh. So reminders, paulit-ulit na sinasabi, pa-iba-iba mahaba. No? So talagang kumbaga, being a Muslim, being a Malabaya, talagang isabuhay na natin talaga bro. Huwag na masyadong mag-akay ng oras. Ito na nakikita na yan, no? So yun ang conclusion. So subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.